dapat yung ating mga kabalyero hindi maging neutral o hindi maging silent. General Pukis may panawagan sa kanyang mga kabaro na ayon sa kanya hindi dapat maging neutral ang kanyang mga kabaro at dapat umano magparamdam pagdating po sa isyu ng korupsyon. At nagkwento rin ho siya patungkol sa kanyang naranasan na panggigipit ng gobyernong Marcos kagahapon dyan sa NAIA na inaristo nga ho siya at kalaunan nakapagpiyansa din po dahil di umano dito sa kasong rebellion at sedition. Nakahanap naman ng kakampi ang naturang general. Ay siyempre, talagang pag ikaw ay may pagmamahal sa bayan, ay makakahanap ka ng kakampi. Kinampihan po ito ng mga retired generals at merong isang general na nag-post ng mukha ni General Pukis at mukha ni Sator Ocampo at ni Franz Castro. At ayon sa kanya, sino ba ang may kasalanan sa tatlong ito? Na dapat umanon, makulong na itong si Franz Castro at Sator Ocampo na anak ng kagwang nagpa-interview pa sa mga media. Magandang gabi po sa ating lahat. Palike po muna, pa-share, pa-subscribe at pakipindot po ang inyong notification bell upang lagi po kayong updated sa ating mga video. At suportahan po natin ang Birada Aguila tuwing alas 2 hanggang alas 4 ng hapon sa Birada Aguila YouTube channel. At maraming salamat po sa pa-super thanks, Mama Lovelyn Sibukawa at QC Sibukawa. Arigato! Ayan. Magandang gabi po sa inyo. Mabuhay po tayong mga Pilipino na patuloy pa rin nakasubaybay sa kaganapan sa ating bansa na puno ng mga buhayang demonyo, anak ng kagwang. Kung sino pa ho ang sumisigaw na dapat ikulong ang mga kurakot, siya pa ngayon ang kinulong. Siya pa ngayon ang kinasuhan ng inciting to sedition, anak ng kagwang naman ho. Pero anyway, marami rin naman kumampi kay General Pukis. Dahil kailangan naman ho talaga dati ng leader. No, naghahanap tayo ng dapat may tumayo. Dapat may mga general na makikipaglaban. Laban sa mga kurakot at maglabas ng hinanaing. O ito na. Meron ng isang matapang na General Romeo Pukis ng Armed Forces of the Philippines. Retired po to. Retired General, Air Force General. Nagpa-interview po siya sa Isiminay at ikwininto po niya kung ano po ang kanyang naranasan na paggigipit ng gobyernong Marcos. Ayon sa kanya, bakit ako ang kinulong? Hindi ba ho ang dapat na ikinulong ay yung mga kurakot at naglilimas sa kaban ng bayan? Narito po, pakinggan po natin si General Romeo Pukis. Narito. Pong bida sa araw na to. Lagyan po muna natin ng konteksto. Pakikwento po ninyo, sir, noong panahon na inyo pong nakumpirma na meron pong nag-aabang na arrest warrant po sa inyo pagkatapos ng holiday season. Ayun na nga, kasi nga, because of the case na filed sa akin ng PNP CIDG, napag-alaman natin na merong na-issue ko agad na arrest warrant at natimbrihan naman tayo na yun nga, kasi pinasyal ko yung apo ko dyan sa malapit na bansa. Natimbrihan ako na huhulihin daw ako paglanding ko sa airport terminal. So, doon na. Yun na. Opo, meron kasi sir na mga pag-aresto. May mga pag-aresto po kasi na ina-announce sa media. Ngayon, kung hindi lang namin nalaman na may mga banta, malamang, kung hindi alam ng media, talagang Sisikretuhin. yung pagkaka-aresto sa inyo, General, kanina. Maaring ganoon nga, no? Pero inaasahan naman actually namin yung warrant of arrest. Ang ano kasi dyan, dahil yung kaso ko naman talaga ay available, ang plan talaga namin yun, kung merong warrant of arrest, magbo-voluntary surrender ako. Para ayusin na yung maayos yung kaso. Pero yun nga, dahil nagpunta ko abroad, ang timbre sa akin ay, yun nga, arestuhin ako pag landing sa aeroplano, ng aeroplano sa terminal.
At Because, Ang nakikita ko po dito sa ginawa kay General Pukis, ano lang yan, kumbaga, ganun pa rin, optics pa rin, at pananakot sa mga lahat ng nagke-criticize sa gobyernong Marcos na kapag ikaw mag-criticize ka, no, pag ikaw pumupuna ka kay bungit na nakangiwiyang panga, matik kakasuhan ka namin at aarestuhin ka namin. Sinadya ho talaga nila yan. Para naman merong, baka sakali ba, matakot tayo, matakot yung mga magrarally. Kasi lalo na ngayon, may ikakasang one time, big time itong si Chavit Singson na rally. Pupunduhan talaga ito ni Chavit, malamang. Baka yun lang ang point nila dyan. Pag sumama ka dito, makiisa ka dito, kukulong ka namin, kakasuhan ka namin. So yun lang ang mensahe, wala na akong ibang nakitang mensahe kasi nga billable naman po yung kaso pala. At pag tiningnan mo, ipinipilit lang eh. Kasi ano bang kaso niya? Rebellion. So siyempre, pagkakataon ho nila na magkaroon ng eksena, magkaroon ng pelikula, baka sakaling matahimik na at matigil na ang pagkikritisize sa gobyernong ito, lalo na ho ngayon sa kasagsagan ng kainitan sa issue ng corruption. Yun lang ho ang isa sa talaga sa mga nakikita ko. Kasi kung wala silang plano na ganyan, kagaya kay Attorney Harold Respicio. Naalala ko yon si Attorney Harold Respicio, kinasuhan yan 'di ba ng Comelec ni George Garcia. So namomonitor naman ho nila kung kailan ilalabas yung warrant of arrest. So ang ginawa po ni Attorney Harold Respicio, kampo nila, inunahan po yung RTC, Regional Trial Court, I think sa Manila ho yata, ay pumunta, yung sinasabi ni Romeo Pukis na magboluntaryo na sana kami. So ngayon nagboluntaryo si Respicio, di naman na siya pinusasa na. Automatic nakapagpiyansa po siya, nakapag-bill. Hindi kagaya sa ginawa ho po dito kay Romeo Pukis, gumawa ho sila ng eksena para umingay at siyempre pananakot na rin ho sa atin. Tuloy po. actually, ganun ang nangyari. Opo, siya ang nangyari. At kanina sir, paglapag niyo pa daw sa airport, sa paliparan natin sa NAIA, hindi rin po kayo nagkaroon ng chance na makausap po yung mga abogado? Pakikwento po sir, yung paglapag po niyo dito sa bansa. Totoo yan, sinalubungan ko ng ating mga kapulisan, yung CIDG, NCR, diyan sa tube ng aeroplano. Parang tatay digong lang din Tapos binasahan naman ako ng Miranda rights, yung aking karapatan bilang akusado. Pero paglabas na kami ng terminal, pag nag-clear namin sa customs, saka sa immigration, inaasahan ko na dahil nandun yung mga lawyers namin, lawyers ko, ay payagan sila na mag-consult sa akin at makasama maski isa sa kanila kung saan ako dadalhin ng PNP CIDG. So unfortunately, hindi nga pinayagan na makalapit o makausap ako ng aking lawyers. Opo, sir, kayo yun talaga ang due process. Kung may abogado ka, sasamahan ka ng abogado mo kahit ka saan dalhin pagkatapos sa basahan ng Miranda rights. Kasi nga, ang delikado dyan, baka saan ka dadalhin, baka biglang isalvage ba, baka biglang sabihin na ng laban. Kasi, di ba, pag laban ka, anak ng kamote, mahirap na kalaban ng gobyerno, nagkikriticize. Kaso hindi ibinigay po yung naturang karapatan. Kaya kung ako po sa kampo po ni General Romeo Pukis, mag-file po kayo ng administratibo, General. po ay miyembro, past president ng PMA Class 81, produkto po ng Philippine Military Academy sa inyo pong career sa Armed Forces. Never po kaming nakabalita na kayo po ay na-involved sa anumang irregularidad. Ano po para sa inyo bilang veterano, ang sinapit po ninyo sa dulo po ng inyong karera na kayo lamang po ay naghahayag ng inyong mga puna sa pamahalaan? Totoo yan, although of course retired na ako, nakikita kasi bilang isang Pilipino at bilang dating sundalo, nagserbisyo na matagal sa ating bayan, nakikita ko na kawawa naman yung bayan natin. Marami mga kapwa Pilipino naghihirap. Tapos yung ating mga ibinoto, yung ating mga piniling mga leader, yung ating mga
politikong pinagkatiwalaan natin para magserbisyo sa atin, ay iba yung ginawa nila, di ba? Sa halip, naserbisyuhan tayo, yan, nilapastangan nila, nagnakaw sila. Yung mga dapat na pera gamitin sa mga proyekto para matulungan yung mga kababayan natin, lalo-lalo na yung mga mahirap, ay hindi nagawa. Naging ghost project. Ginamit nila yung pera, nakuha nila yung mga pera para sa pangsarili nila. So, napakasakit isipin yung gano'n nangyayari. Samantalang marami sa ating mga kababayan naghihirap. Opo, bago lang po si partner. Tingnan mo ha. Kung sino po yung sumisigaw na dapat makulong ang mga kurakot, sila po yung ngayong kinukulong. Oh. Si Martin Romualdez Animal ang tambalos-los ang laya-laya. Mga kongresistang mga buhayang laya-laya ng mga animal. Pero ito galit sa kurakot, ikulong ka, galit ka eh. Oh, kailangan pala huwag tayong magalit, no? Huwag tayong magalit sa mga kurakot, kailangan ipaubos na lang natin yung pera ng bayan para hindi tayo makulong. Para hindi ka kakasuhan, putang ina ng klaseng gobyerno ito. Singhot pa more. Ayan ang nakakalungkot. Alam mo, pag tinitingnan natin yung mukha ni General Poques, disappointed rin ho siya dyan. Sa nakikita ko ba? Bakit ganito? Kung ako yung ano, kasi mabuka siya eh. Sa lahat po ng mga retired generals, siya ngayon yung maingay. Siya ngayon yung nasa talaga actual na nakikipaglaban. Rally dito, rally doon. Hindi lang siya parang social media. Hindi lang nagbablog. Wala naman siyang vlog eh. Kung nasa Facebook, nagpo-post sa Facebook. Pero, yung kanyang pakikibaka, hindi lang sa social media, kundi pati in actual, at nagkaroon na nga sila ng movement, no? Yung kanyang movement, agresibo talaga. May mga bata ho dyan. Halo-halo United People's Initiative ba yun? Halo-halo. Lahat, hindi lang naman mga retired militar. Pero maraming mga retired uniform personnel kasama dyan. Pag tinignan mo, deserve talaga ni General Poques na suportahan ng taong bayan. Kasi siya lang nagbubukotangi ang maingay ngayon. At siya ngayon po yung pinupuntaryan ng gobyernong ito. Alam mo, General Poques, huwag kang mag-alala, ang taong bayan ay nasa likod mo. Laban lang, sir. Gano'n naman talaga pag nakikipaglaban ka sa bayan eh. Lalo na ang mga kalaban natin, mga buhaya, mga sindikato, talagang i-stress ka talaga nila. Susubukan ka talaga ng demonyo kung hanggang saan kaya ka. Pero ayon naman sa kanya, hindi ho daw siya susuko. Tuloy po. Sir, you could have stayed silent eh. Meron po kayong kalayaan, no, na pumili na manahimik. Kimkimin na lamang yung mga puna in your own at hindi po sa publiko at hindi po bumuo ng pangkat yung United People's Initiative para po magpahayag nga ng voice of dissent. Ano bang naging tipping point sa inyo, General? Bakit po kayo umabot sa pakikibaka po na ganito? Totoo yan, ano? Retirado na ako eh. Nagsilbisyo na ako sa bayan natin matagal sa Armed Forces, sa active service. Pero yun nga, buong-buo pa rin yung aking pagmamahal sa aking bayan. Andiyan pa rin yung idealismo sa akin. Lalo na naghihirap yung ating bayan. Tapos may mga nagdalapastangan, may mga nagte-take advantage sa ating bayan. So sa akin, hindi katanggap-tanggap yun. So sabi ko, we need to do something. And of course, yun nga, panagutin itong mga nagnakaw, mga naglapastangan, mga nagtaksil sa tiwala ng mga taong bayan. Panagutin sila. Unfortunately, imbes na sila mapanagot, makasuhan, makulong, ako ngayon na yung nagpapahayag ng mga damdamin, yung puot at galit dito sa mga matinding corruption nito. Ako pa yung kinasuhan at dinidetain. So ngayon, ito may mga panawagan na naman si General Poques sa mga kanyang kabaro. Baka dagdag na naman, ay kakaso na naman sa kanya. Alam niyo no, tingnan mo si General Poques. Bayani na to eh. Bayani na si General Poques kasi nagserbi man yan sa militar. Mantakin mo ha. Nasa dugo na talaga niya ang pagkabayani para sa akin. Kasi tama eh, pwede naman ako manahimik na eh. Retirado na ako. Solved na ako sa buhay. Kaso nga lang yung dugo na nananalaytay sa kanya ay yun yung dugo ng bayani. Yun yung dugo ng mga warriors, dugo ng pagiging hero. Kung yung kay Bangag, dugo ng mga kawatan. Pero ito,
si General Pukis, dugo ng pagiging hero ho talaga yung nanalaitay sa kanya. Kasi isipin mo, kumuha siya ng gulo o sakit sa ulo, hindi gulo. Gulo sa pamilya niya. Kasi ginugulo na siya ngayon ng mga kalaban sa gobyerno, ng mga kawatan sa gobyerno. Ginugulo na siya ni Bangag eh. Kaya pag tiningnan mo ho, stress ito para sa part niya, na pati siguro ang kanyang pamilya ngayon ay nai-stress na rin. Pero the point is, gusto kong mahal ko yung Pilipino. Para ito sa future ng mga apo ko, mga anak ko. Hindi ho po pwedeng manahimik ako kasi walang tumatayo. Ako na lang. Pero yung iba dyan, binabatikos pa siya. Binabatikos pa ng mga bubunistang tanganista, hindi nila alam ang pakikipaglaban ni General Pukis ay hindi lang po ito para sa kanyang pamilya, kundi para po sa lahat ng maraming Pilipino. Na pag tiningnan mo, ikaw nakikipaglaban ka, tapos ikaw pa yung ginigipit, nilabanan mo mga kurakot, kasi sabi ng gobyerno, labanan ang kurakot, anak ng kagwang, ikaw nga nag-iingay ka, hinuli ka. Double standard yung labas ng gobyernong Marcos. Siyempre, malulungkot ka rin. Bakit nagkaganito? Dapat nga ito si General Pukis pasalamatan pa ng taong bayan. Pero ito, marami na naman siyang panawagan. May panawagan na naman bago. Pero bago yan, tuloy po muna natin. Sa dulo po yung panawagan eh. Opo, General, mayong gabi si Admar po. Sir, Gabi, Admar. marami daw pong mga pulis doon sa airport at nakita niyo ba parang overkill naman masyado. Isa pa Kayo yan. lang po yung sinasabing arestuhin. Pero maraming nakapag sabi din sa akin ng mga naging pasahero doon na parang daming mga pulis pa. At totoo yan, medyo nagulat nga rin ako sa dami ng mga pulis doon. Both uniform saka yung mga plainclothes policemen. Marami, para namang nakakabahala talaga yon. In fact, sabi ko nga, kung talagang voluntary yung magsusurrender naman ako, hindi naman tayo gagamit ng puwersa. So, unnecessary sa akin yung napakaraming pulis. Opo. Lang iserve yung warrant na yun. Pero sir, beforehand, Teka lang, mukhang na pareho nga ito kay former President Duterte, no? Kay Tatay Digong, sobrang dami rin po eh. Pareho din po sila, sinalubong sa eroplano, sa NAIA din po eh. Bakit sobrang dami po ang umaristo kay General Pukis? Alam mo, ganito rin. Ano bang kaso ni General Pukis? Rebellion, di ba? Sedition. So, siyempre, papakaitanggilan sila para magiging justifiable yung sinasabi nilang rebellion na kaso. Oy, kailangan marami tayong maraming pulis na pupunta kasi anong kaso? Rebellion. Anak ng kagwang, oh. Pabagsakin ng gobyerno, putang ina. Akala mo naman may puwersa, no? Akala mo naman mayroong mga private armies. Akala mo naman na mayroong mga armas talaga. Itong movement ni Romeo Pukis, yung mga movement ni General Romeo Pukis, anak ng kamote, mga ordinaryong Pilipino lang din, mga manggagawa, mga OFW, may mga retired, pero hindi naman mga armado ang mga yan, at butang ina, ang ginagawa lang naman, sumisigaw laban sa korupsyon. Ganun talaga karami. Ang OA mo naman, baki ka. Tuloy po, sir. Sir, nakipag-ugnayan na po ba kayo or inyo pong abogado sa pulisya na considering parang alam nyo na rin na meron ng warrant of arrest na kusa kayong susuko at hindi na needed na ganong klase ng pwersa? Kasi kung kailangan yung mga ganoon pag may plano heavy parang na-publicize talaga na kayo po ay dadamputin and hindi rin naman po kayo nagtago at alam din naman po dahil na napabalita nga na babalik at uwi kayo po dito sa Pilipinas. Ay, yun na nga eh. Kaya nga, nung malaman namin na merong plano pala na arestuhin ako, ayaw namin mag-create ng di ba, alarm or scandal doon sa pag-aresto. Lalo't kasama ko yung pamilya ko. So yung mga lawyers ko, at saka yung mga kakampi natin na retired din, ng mga police, nakipag-coordinate sa CIDG para maging maayos yung pag-serve ng warrant of arrest. Ang hindi rin lang nila na-foresee na ganun pala kadami. Ako rin nagulat talaga na bakit napakarami. Opo.
No, ngayon po, Teka lang. kung Isipin nyo, marami, napakarami yung ano sinabi niya eh. Gano'n ba karami? Isang batalyon, isang platoon. Kasi kung gano'n, overkill talaga. Pwede ka magsasampa ng kaso dito, anak ng kagwang eh. At saka yung ano yung pakiramdam ng bata, yung trauma ng apo. Di ba sabi niya, kasama niya yung apo niya, ipinasyal daw. So nakita ng bata, bakit ganito karami mga pulis lumapit sa lulo ko? Hindi natutrauma ho yun. Pwede po rin magsampa ng child abuse, General Pukis. Tungkol diyan sa napaka-overkill na ginawa ng bangag admin. Tuloy. basahin natin yung mga sa comment section ng inyo pong pag-aresto, marami pong nagkukumpara. Bakit sa inyo po na nagsilbi kayo sa bansa natin, mahigit 3 dekada po na nagsilbi, kinumpara kayo doon sa mga naging kalaban talaga ng Estado na bakit wala mga ganong klase ng kaso na isinampalaban sa kanila at inaresto ng kagaya na ginawa po sa inyo po, General? Totoo yan, kaya nga katakataka naman. Dahil, of course, ako ay isang retiradong sundalo na nagserbisyo ng marangal sa ating bansa. Walang bad Kinalaban record. natin yung mga kalaban ng bayan, ng bansa, tulad ng mga komunista. Fortunately, itong mga komunista, nung kanilang anniversary, nung Communist Party of the Philippines, December. marcha sila dyan sa Maynila. May mga placard sila na, yun nga, hinikayat nila mga taong bayan na mag-join ng NPA, yung armadong pakibaka para ipapagsakin ng ating bansa, gobyerno. Tahimik ang armed forces, ang DND, tahimik yung ating national security, tahimik yung ating police. Walang kinasuhan sa kanila, wala man lang kinosyonan o pinagsabihan. Wala man lang kinasuhan ng inciting to sedition, wala man lang inaresto. Alam mo yung yun, naalala ko yun December yun po. Nagparada yung mga komunista dyan sa EDSA Pasay. May mga bandila pa ng NPA talaga. Mga NPA talaga ngayon, mga yun. Tapos nakapiring pa, tangina ngayon, makapiring, nakamaskara pang iba. Nayupak, nakasombrero. Bakit hindi pinagdadampot yun? Yun ay talagang inciting to sedition. Yun talaga ay rebellion na mag-armas. Rebuilding nga mga yan, NPA. O bakit hindi po yun kinasuhan at hindi pinagdadampot ng mga kapulisan at ng mga militar? Puta, ito yung nakakatakot. Di ba kaya hawak na talaga ang Pilipinas ng mga rebuilding NPA? Mga komunista? Kasi ang laya nila sa kalsada eh. Nag-anniversary sila, hindi man pinagdadampot. Yan ang katanungan natin. Kasi pag ganito po, ang sitwasyon ng ating bayan, may mga taong kagaya ni General Pocos, walang bad record, sa pagiging general, ilang taon siya nagserbisyo, nagretiro siya, walang kaso, na ngayon ay galit sa kurakot, ito pa ho yung kinasuhan, anak ng kagwang rebellion daw. So, parang double standard na nangyari. Exactly. Ako bilang nagpo-protesta lamang, naghahayag ng mga hinaing. Nang hinaing na hindi lang sa aking hinaing yan. I-represent namin yung marami mga tao rin. Buong Mga grupo Pilipinas. namin, saka yung mga ordinaryong mga taong bayan. At fortunately nga, ako pa yung kinasuhan, ako pa yung didetain. Samantalang yung mga komunista na hayagang inciting, naghihikayat ng sedisyon, ay Gre-recruit. hindi man lang pinagsabihan, o lalong-lalong hindi kinasuhan. Opo. Yan ang tinatawag, General Pukis, nakakagago. Diba? O gagadon. Hindi kinasuhan ng rebellion, harap-harapan, nagre-recruit, mamundok, nagpaparada pang mga buang. Ba't ang lalakas ng loob ng mga NPA ngayon, no? Mantakin mo, nagpaparada pa sila galing sa bundok, bumaba, sa patag, para sisigaw-sigaw ng pakikibaka, para magre-recruit at i-introduce ang kanilang ideolohiya na okay, tanga nyo. O nasa na si Bungit, bakit hindi man lang na-aresto at nakasuhan ng mga animal na to? Tuloy nga. And meron daw po kayong maghahain din po daw kayo ng reklamo, sir, doon sa mga Tama lang arresting officer. yan. Yung nangyari kasi doon, because nung binasahan ako ng Miranda rights, yung aking karapatan bilang akusado, kasama doon sa karapatan ko ay
right to legal representation or legal counsel. Ngayon, nung mga palabas na kami doon sa terminal, andon na yung mga lawyers ko hindi pinapasok. So sumisigaw yung lawyers, yung Attorney Topacio, Attorney Virgilio Garcia. Attorney Magdamo, napapasukin sila para mag-consult ako kasi karapatan ko yun legal representation. Unfortunately nga, hindi pinayagan ng pulis yun na makalapit sila. So, so no-travel kami na wala akong kasamang lawyer o hindi nakapag-consult sa lawyer. Yun ang pinakadelikado ho talaga sa nangyayari kay General Poques, na hindi siya hindi pinapasok yung mga abogado. Tapos yung sinasakyan ay nakita natin, I think inuba na pula. Inuba na pula, so wala siyang mahal sa buhay na kasama. Kasi pag inaristo po yung isang akusado, kung may mahal ka sa buhay, sumama ka. Kasi baka sakali saan siya dalhin, saang presinto, kung walang abogado. Pero sa sitwasyon po ni General Poques, nandun yung abogado eh. Ang sabi nga ho ng arresting officer, wala naman daw abogado, late naman daw dumating. Pero ang sabi sa abogado ni General Poques, kagaya ni Virgilio Garcia, advance daw sila, nandun na po sila nakaabang na mismo sa airport. Ang problema nga lang, nililito ng mga arresting officer, yung mga abogado ni General Poques, at may mga vlogger po nandoon, kita-kita po sa kamera na sumisigaw po sila. O, sabi nga, papasukin nyo kami, papasukin nyo yung abogado. Kailangan po namin i-assist ang aming kliyente, hindi pinapapasok. At may pinalabas po tayo ng video nga, kuha ng iseminay, kita-kita mo si General Poques, itinaas na yung kamay niya na may pusas na ngayon at sinakay po doon sa Innova, na sumisigaw rin sila ni Atty. Ferdinand Topacio. Karapatan yan, no? Karapatan ng tao yan. Kailangan po yan ng abogado. Kasi sa Miranda rights niya pagbabasa. Ako, tama lang po na magsampa ng kaso itong kampo ni General Poques. Sama mo yung si Nartatis. Tangina, kumunti ka na makamatis. Nartatis, ayan. Yung CIDG chief, kasuhan nyo po yan ng administratibo. Kasi pag hindi po gumagalaw ang mga kagaya po ni General Poques na ginigipit, ni may kakayahan naman, meron na mga abogado, sila ni Atty. Ferdinand Topacio, Virgilio Garcia na mag-assist. Tsaka si Atty. Virgilio Garcia, ito pala ang trabaho niya, abogado pala siya ng lahat ng mga militar. No, na may mga kaso, siya po yung nag-aabogado. So, sanay na po ito si Virgilio Garcia. Ayan po ang kanyang tungkulin pala. Ayun ho, dapat lang, kung gusto nyo, isama nyo na rin si Bangag. Kasuhan yung mga hinayupak na yan. Tuloy lang natin konti. Po, General, sir, huling set of questions na lamang po. Ngayong araw ay nagpa-press con po si Manong Chavit Singson. Sa dulo po ng kanyang press con, meron po siyang open letter sa Armed Forces of the Philippines, particularly kay AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. Sir, basahin ko lang po yung bahagi ng kanyang liham. Sabi niya, and I quote, General, even the tricycle driver knows what is happening in our country. It is corruption. If this massive corruption escapes your radar, it could only mean two things. The AFP is blinded, or it is ordered to close their eyes. Neither is acceptable. Neither is forgivable to the Filipino people, end of quote. Sir, ano masasabi po ninyo doon sa bahagi ng open letter ni Manong Chavit sa AFP? Yun na nga, parang pinapahiwating ni Manong Chavit na parang nalilihis yung damdamin ng ating armed forces, particular si General Bronner. Tatay. Pero nung kami ay nakipag-meeting kay General Bronner kasi nung September last year, ayun nga, pinahiwating namin sa kanya yung hinaing ng taong bayan nilang namin. Sinabi naman niya na siya, mga armed forces, ay hindi bulag, pipi at pingi. At nararamdaman nila ano yung nararamdaman ng namin sa mga kapwa nila Pilipino, natin Pilipino. So ngayon, malala na lumalala. So yung mga Stop muna tayo dun mga kabistak. Di ba kaya si General Poques na budol din ni Browner na kunyari lang
na alam namin yung pakiramdam ng mga Pilipino, kaya lumapit sila dito kay Browner. Tapos, kumbaga, kinuhaan lang ng statement itong si General Pukis at yun ang mitya ng kinasuhan siya ng sedation. Kasi alam natin na itong si Browner, tuta ni Bangag eh. Di ba kaya ganun lang? Sige, mag-usap tayo. Ano bang ano ninyo? Ito, magsusumbong kami sa inyo. Siyempre, si General Pukis, ang tingin niya siguro kay General Browner maayos at makikinig sa taong bayan dahil nga ang tungkulin naman talaga ng mga militar is to serve, the protect the interest of the Filipino people. Soberanya ang proprotektahan ng mga militar. Tayo, kasama tayo sa soberanya. Baka nga nabudo lang si General Pukis at ayun, nakasuhan pa ng sedition at rebellion. Tuloy. Tumitindi yung korupsyon. So, yun nga. Yung sinasabi ni Manong Chavit, talagang may may tawag dito, katotohanan yon na maski yung ultimong mga maliit na tao tulad ng mga tricycle driver ay galit na sa mga nangyayaring korupsyon dito sa ating bansa na maaaring hindi nakikita o hindi na nararamdaman ng ating armed forces. Teka lang. Balik ta. Nilaktal. Ang armed forces pinahiwatig namin sa kanya yung hinaing ng taong bayan nilang namin. Sinabi naman niya na siya, armed forces, ay hindi bulag, pipi at pingi. At nararamdaman nila ano yung nararamdaman ng namin sa mga kapwa nila Pilipino, natin Pilipino. So ngayon, malala na lumalala ng lumalala. So yung mga tumitindi yung korupsyon. So yun nga, yung sinasabi ni Manong Chavit, talagang may tawag dito, katotohanan yon na maski yung ultimong mga maliit na tao tulad ng mga tricycle driver ay galit na sa mga nangyayaring korupsyon dito sa ating bansa na maaaring hindi nakikita o hindi na nararamdaman ng ating armed forces. Yan ang mahirap dyan. Ako sa akin napaka-imposible na hindi naramdaman ng Armed Forces of the Philippines ang naramdaman ng bawat Pilipino. Pati nga tricycle driver, alam. Pati nagbabalot, alam. Marami nga nanonood sa atin ng mga militar dito sa Bisdak, Pilipinas. Alam nila yon. Kaso nga lang ang problema nga anong gagawin nila? Saan sila lulugar? Yung leader nila, mga taitok mga bugok. Mga putang ina, may busal Kasi kung wala lang mga busal tong mga hinayupak na to, matagal na po ito nag-iingay. Yung gaya sa kaingay kay General Pukis, yan ang nakikita ko. May busal kasi kung walang busal, putang ina kung ano po yung pinanumpaan ninyo bilang isang mga militar. Pumasok kayo dyan para pagserbisyo sa bayan, hindi magserbisyo sa bangag. Hindi kayo private armies. Hindi kayo private armies ni bangag, kayo po ay sundalo ng mga Pilipino. Tuloy po, General Pukis. Ang armed forces mayroong sinumpang tungkulin to protect the of course people and to protect the state. Hindi yung to protect just somebody else but the people. Kasi of course dyan yung chain of command, andyan yung presidente, may line of command. Pero ang sinasabi ng Constitution, ang soberanya nanggagaling sa mga taong bayan mismo. So sila ang taong bayan, sila ang namili ng mga pinuno, ng presidente. So dapat ang armed forces protektahan yung taong bayan, mga taong bayan at protektahan yung state. Yan ang sinasabi sa ating Constitution. Mutsang ina, yan naman talaga dapat ang tungkulin ng mga militar. Iwan ko ba kay Browner, hinayupak na asong ito? Ito, pakinggan po natin yung panawagan ni General Pukis sa kanyang mga kabaro. Ito na naman. Baka sasabihin na namang sedation, baka sasabihin na naman rebellion ito. Pakinggan natin. Opo, sir, ano po ang kahihinatnan na ngayon ng UPI? Ngayon pong personally, ang convener po ay may mga kinaharap na hamon. Yeah, okay. Of course, despite yung aking kaso, yung UPI ay tuloy pa rin ng pagpahayag ng mga sentimiento, yung mga protesta na ganyan, na mapayapa, na hindi gumagamit ng dahas at naayon sa batas, naayon sa konstitusyon.
So kami ay tiwala na papatuloy namin yung mga napanagutin itong mga nagkasala o itong mga magkakasala sa ating bansa. Lalo-lalo na yung mga politiko, mga leaders na nandyan sa Kongreso na ngayon uli yung ating budget. Dapat hindi na maulit yun. Saka mapanagot sila, makulong sila, mabigyan ng hustisya yung mga taong nasalanta ng bagyo, o baha, yung mga namatay sa una na hindi nabigyan ng tulong dahil kinurakot, ninakaw yung mga pera na para sa taong bayan. Opo, sir, ano po ang mensahe ninyo sa kapwa Ito po na. ninyo mga kabalyero na sa inyo pong mga challenges ngayon? Alam din po namin na marami din po ang mga nagpapahayag, no? Hindi lang siguro makapag salita in public, gagaya po na inyong ginagawa, na naghahayag rin po ng suporta sa inyo pong pinaglalaban na General. Okay, sa mga kapwa ko cavaliers, yung mga graduate ng PMA, of course, andyan pa rin yung Ito na. ating courage, integrity, loyalty. Of course, tayo ay kinikilala sa ating paninindigan. Okay? So ngayon, dahil nalagay sa matinding pagsubok ng ating bayan, marami mga bandarambong pagnanakaw, dapat yung ating mga kabalyero hindi maging neutral o hindi maging silent sa mga pagnanakaw na ito. Kasi nga, pagka naging silent ka, naging neutral ka, ay complicit ka. Para ka na rin kumampi doon sa mga nagnanakaw. So, sana yung mga kapwa ko kabalyero na magparamdam din sila. Alam ko, marami sa kanila, marami sa mga classmates ko, marami sa mga kapwa ko kabalyero na merong parehong sentimiento, marihong naramdaman, kanya lang hindi sila lumalabas ng pusa. So sana magparamdam sila, kasi otherwise kung di sila nagpaparamdam, naging silent sila, ay complicit sila sa mga nangyayari na kawan dito sa ating bayan. Yun lang. Parang sobrang tahimik mo, isa lang ang ibig sabihin yan, silent means is tinotolerate mo yung pagnanakaw sa kaban ng bayan. Huwag daw magiging neutral ayon kay General Pukis. Kailangan mag-ingay, magparamdam kayo. Tulungan nyo yung kabaro ho ninyo. Baka sasabihin na naman ng mga inayupak na ito, inciting to sedition. O ayon naman po sa isang general, ayan ho. Sino ba sa kanila ang nagkakasala sa bayan? Ayan, si General Pukis na gustong ipakulong ang mga kurakot, or itong si Franz Castro sa Tor Ocampo na anak ng kamote, convicted na. Laya-laya nga nila ni Franz Castro sa Tor Ocampo, nagpapa-interview pa sa mga news outlet. Ito po, dagdag po ni General Fillmore. Ayan, nakahanap po ng kakampi. Itong si General Pukis, general to general. Ayon kay General Fillmore, why the rush to arrest General Pukis? There are active criminals and terrorists who should have been arrested first. Some of them are even in Congress. Yan na, si Castro na ho ito. Why were those convicted by the Court of Human Trafficking and thieves of people's money remain scot-free? Yet a faithful soldier who devoted the prime years of his life in service to the country was quickly arrested of trumped up charges. The government is sending the wrong message to its people. The arrest of General Pukis appears intended to suppress citizens' freedom to express grievances and criminalizes legitimate dissent, while convicted criminals are being protected as long as they align with those in power. One thing is becoming clear: a government that suppresses freedom of speech but criminalizes dissent is a threat to its own people. This leads us to reflect on who truly needs protection, the government or the people who constituted a government that has now turned against them. Ganun po talaga pagkalaban ka, arestuhin ka, pagkakampi ka, kahit kriminal ka, laya ka, anak ng kamote. Yan si Castro, ang sarap ng buhay, pati si Tor Ocampo, interview na lang po sa mainstream media Ito pa, meron pang isang general.
Siya naman po ay si retired General Marine Major General Edgardo Arevalo. Dating spokesperson po to ng Armed Forces of the Philippines. Sabi niya, ito, dapat maging handa at bukal sa loob ni Pangulong Marcos na ialay ang sukdulang sakripisyo. Nabigyan na siya ng pagkakataong pamunuan ng bansa, ngunit bigo siyang gampanan ito. Panahon na upang ipakita niya ang tunay na pagmamahal sa bayan. Mukhang malabo yun, sir, na magmahal siya sa bayan. Ang minahal po niya, pulburon at pera ng bayan. Alam niyo, ito marami na pong mga generals na nag-iingay na, isa-isa na po nagsasalita, kahit lang sa social media, pero malaking bagay na rin ho ito. Deserve po ni General Romeo, hindi Browner, Pukis, na suportahan po ng marami pang retired generals or even active generals. Suportahan niyo po ito. Ito ang tunay na nagmamahal sa bayan. Simonyo, retired na po ito. Pero hayan, sumisigaw pa rin ang karapatan ng bawat Pilipino at ipagtanggol ang soberanya ng ating bansa. Ayan po, pagtanong, baka na naman, idagdag na naman ho ito, no, sa kaso ni General Pukis na nananawagan sa kanyang mga kabaro na huwag daw maging neutral, magparandam kayo, magingay kayo. Linawin lang natin, ha, ang gusto lang po mangyari ni General Pukis, magingay laban sa mga kurakot, hindi labang kay Bangag. Kung si Bangag ang kurakot, putang ina, masaktan talaga kayo. Wala naman talagang ibang kurakot, si Bangag o si Bungit, kaya nasasaktan sila, mga hinayupak sila. Pero putang ina, huwag tayong matakot. Labanan po natin itong mga kurakot sa gobyerno. Ito ay future ang pinag-uusapan natin dito. Hindi naman future ni General Pukis ang pinag-uusapan natin at pati ng kanyang pamilya, kundi future ng maraming Pilipino. Kayo yung militar, kayo yung nanunumpa to serve and protect the interest of the Filipino people, soberanya ng ating bansa. So be it, magpakabayani kayo para sa ating mga mahal na Pilipino. Paggising sa umaga, tanghali at gabi, nakikita ko ang post niya, ang hapdi. Paano nga ba to? Di ako makatanggi. Watch ko na lang at isipin ng mabuti. Bisdak Pilipinas. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Sa likod ng kamera, tapang ang dala, walang sinasanto kung mali ang gawa. Hinay-hinay, pero palaban. Boses ng tao sa digital na labanan. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Hindi artista, hindi politiko, pero ang katotohanan, sigaw niya ay buo. Sa YouTube o Facebook man siya makita, may aral ka pa rin, may uwi sa bawat salita. Bisdak, gising sa katotohanan, di lang kwento, kundi panawagan. Sa bawat Pilipinong naghahanap ng liwanag. Bisdak Pilipinas, kasama sa pagbangon ng bayan. Bisdak
vlog mo may pag-asa.